Kamusta mga bata? Handa na ba kayo para sa panibagong kaalaman? Ngayon ay pag-aaralan natin ang partisipasyon ng mga kababaihan sa Rebolusyong Pilipino. Sa simula, pawang mga kalalakihan lamang ang mga kasapi sa katipunan. Dahil sa paghihinala ng kanilang mga asawa sa kanilang pag-alis-alis ng kanilang tahanan tuwing gabi, pagkakaroon ng bawas mula sa kanilang sahod, dito nabunyag ang samahan ng mga katipunero. Kung kaya't nahimok silang itatag ang isang samahan eksklusibo lamang para sa mga asawa, kapatid at anak ng mga katipunero. Sa araling ito ay tatalakayin at bibigyang diin ang naging partisipasyon ng mga kababaihan sa Rebolusyong Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga Kastila sa bansa. Sa pagtatapos ng paksa sa araling ito, ikaw ay inaasahang makilala ang mga babaeng naging kasapi ng samahan, matalakay ang partisipasyon ng mga kababaihan sa Rebolusyong Pilipino, at maisa-isa ang naging papel ng mga kababaihan sa pagkamit ng misyon ng katipunan. Sino-sino ang mga babaeng kasapi ng katipunan? Nakatulong ba sila sa rebolusyon? Ano ang partisipasyon ng mga kababaihan sa paggamit ng kalayaan? Sa bahaging ito ay sasanayin ang iyong kasanayan bilang isang mag-aaral na magsuri ng mga bagong kaisipan at impormasyon gamit ang kritikal o malikhaing pag-iisip. Ipaliwanag ang mga sumusunod na katanungan. Una, sa iyong pagsusuri, paano nakatulong ang mga kababaihan sa Rebolusyong Pilipino? Pangalawa, ano ang naiambag ng mga kababaihan sa Rebolusyong Pilipino? Para sa gawain sa pagkatuto bilang 2, ipaliwanag ang mga sumusunod. Anong aral ang dapat mong matutunan mula sa ginawa ng mga makabayang kababaihang Pilipino sa pagkamit ng kalayaan noon? Pangalawa, paano may sasabuhay ng ibang Pilipino ang aral na ito? At ikatlo, sa mga kababaihan ng rebolusyon, sino ang iyong hinahangaan o gusto mong tularan? Bakit? Ngayon naman ay kilalanin natin ang mga babae sa katipunan at ano ang mga naging ambag nila noong panahon ng rebolusyon. Taong 1893 nang buksan ng katipunan ang kanilang sikretong samahan para sa mga babaeng kasapi. Limitado lamang noon ang pagkuha ng babaeng miyembro sa kaanak ng mga lalaking kasapi ng kilusan. Itinuring sila bilang kaagapay sa anumang aktibidad ng samahan. Si Gregorio de Jesus o Oryang ang kabiyak ni Andres Bonifacio na tinaguriang lakambini ng katipunan. Siya din ang kauna-unahang babaeng miyembro ng samahan. Si Gregorio de Jesus ang naging tagapagtago ng mga lihim na dokumentong panrevolusyon. Sa bakuran ni Tandang Sora ang naging kandungan, taguan, at sa kalaunay punong himpilan ng mga revolusyonaryo. Tinanggap ni Tandang Sora sa kanyang pamamahay ang mga revolusyonaryong humingi sa kanya ng tulong, pagkain, salapi at paggamot, dahilan para siya'y bansagang ina ng katipunan. Ang mga katipunera ay ang humikayat ng mga bagong miyembro ng samahan, tagasulat ng mga katitikan, taga-ingat ng mahahalagang dokumento, tagalinlang, taga-aliw sa mga otoridad ng mga Espanyol na nagdududa sa mga pagpupulong na isinasagawa ng mga Pilipino at tagagawa ng mga bandila. Si Teresa Magbanwa naman ang unang babaeng mandirigma sa Panay at kilala bilang Joan of Arc ng Visayas, paalinsunod sa bayaning Pranses na namuno sa pakikibaka laban sa mga Ingles sa Orleans, France noong 1492. Si Agueda Cahabagan ay nagsilbing tagapuslit ng mga gamit pandigma noong 1896. Si Agueda Iniquinto Cahabagan ay kilala bilang si Generala Agueda. Siya ang nag-iisang naitalang generala sa listahan ng mga general ng Republika ng Pilipinas. Natamo niya ang ranggo noong Enero 4, 1896. Si Josephine Braque naman ay asawa ni Dr. Jose Rizal. Nag-alaga ng mga sugatan sa Cavite noong 1897. Noong umaga ng Disyembre 30, 1896, araw ng kanyang pagbitay sa pamamagitan ng pagbaril, ang magkasintahan ay nagpakasal sa Fort Santiago, ang lugar ng kanyang piitan, kasunod ng kanyang pakikipagkasundo sa simbahang Katoliko. Ang kasal ay pinagtatalunan ng ilang mga sektor dahil walang natagpuan ng mga pagtatala patungkol sa pag-iisang dibdib, sa kadahilanan ng mga hindi pangkaraniwang mga kaganapan sa araw na iyon.
kahit na pinatunayan ito mismo ni Josephine at ng namumunong pari. Si Gregoria Montoya ay namuno sa isang unit ng mga katipunero sa labanan sa tulay ng Caleo sa Cavite noong 1896. Si Montoya ang nag-iisang babae na namuno ng 30 kawal na magdalo laban sa mga Espanyol sa digmaan sa Dalahican noong Nobyembre 1896. Nakidigma siya upang ipaghiganti ang kanyang asawa na namatay din sa himagsikan. Nakita noon si Montoya sa labanan na may hawak na watawat ng katipunan sa isang kamay at isang bolo sa kabilang banda. Si Montoya ay namatay sa labanan kasama ang 15 mga tauhan, ngunit kalaunan ay nagwagi ang mga katipunero sa labanan. Si Trinidad Tecson ay itinuturing na ina ng Philippine National Red Cross para sa kanyang paglilingkod sa mga kasamahang katipunero. Tinawag siyang ina ng Biak na Bato dahil na magtayo ng isang bahay para sa mga may sakit at sugatan sa Biak na Bato ay siya ang nangasiwa nito. Si Josefa Rizal naman ay kapatid ni Dr. Jose Rizal at naglingkod bilang Pangulo ng Lupon ng mga Kababaihan. Ang kanyang palayaw ay panggoy, siya isang epileptic at namatay siyang dalaga. Nang maging supremo ng Konseho ng Katipunan si Andres Bonifacio noong 1895, itinalaga niya si Marina Dizon bilang pinuno ng dibisyon para sa mga kababaihan sa Kilusan at namahala sa pagkalap at inisasyon ng mga bagong kasapi. Nakilala niyo na ang mga babaeng kasapi ng samahan. Ngayon naman ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. May mga taong nakagawa ng kabayanihan para sa ating bansa. Sila ay nagdaan sa hirap at nagsakripisyo dahil sa kanilang pagmamahal sa ating kalayaan. Ang ilan sa kanila ay nagbuwis pa ng sariling buhay. Kilala mo ba sila? Isulat ang kanilang mga pangalan at mga nagawa para sa Rebolusyong Pilipino. Kung ikaw naman ay nagawi sa Tandangsora National Shrine at napansin mo marahil ang bantayog ni Melchor Aquino o mas kilala sa tawag na Tandangsora bilang paggalang at pag-alala sa kanya, ano ay paggugunita nito sa mag-aaral na gaya mo? Ipaliwanag. Ngayon naman ay subukan mo ito. Maikukumpara mo kaya ang dalawang kababaihan sa rebolusyon? Isulat ang kanilang pangalan, ginawa, ibig sabihin, epekto, at kung sang-ayon ka ba rito at bakit. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 4, suriin ang mga pangyayaring kaugnay ng partisipasyon ng mga kababaihan sa Rebolusyong Pilipino. Lagyan ng salitang tama kung ito'y tumatalakay sa mga naiambag ng mga kababaihan sa panahon ng Rebolusyong Pilipino at mali naman kung hindi. Ibibigay ng inyong guro ang karampatang sagot. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 5, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano-ano ang mga paraang ginawa ng mga makabayang kababaihan para ipaglaban ang kalayaan ng bansa? Ano ang iyong naramdaman sa pangyayaring ito? At para sa gawain sa pagkatuto bilang 6, tapusin ang pahayag sa ibaba. Ngayon, alam ko na ang kahalagahan ng magaling mga bata. Hanggang sa susunod na aralin.